Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eduardo. Taong 1983. Tigbawan, Iloilo. Naghahabulan kami ng barkada ko sa palayan habang papalubog ang araw. Napakasayang alaala na kasama si Jomar. Matapos kaming dumaan sa palayan, ay tumungo kami sa ilog upang manghuli ng isda. Si Jomar, asan kaya siya? Pag-iisip ni Eduardo habang nakahiga sa duyan na nasa labas ng kanilang bahay. Kahit nitong mga panahong ito na nagkaasawa na si Eduardo, hinding-hindi niya pa rin malimot ang kanyang dating barkada na naglaho na lang na parang bula. Noong kabataan nila ay halos sila palagi ang magkasama. Akala ni Eduardo hanggang sa pagtanda na yon, pero hindi pala. Naging malungkot ang kasal niya dahil sa kahit anong gawin niyang pag-imbita kay Jomar ay hindi pa rin ito dumating. Sabi-sabi sa kanila na lumipat lang ng barangay itong pamilya nila Jomar. Kaya ang ginawa ni Eduardo ay nagpadala siya ng sulat at paanyaya kay Jomar sa ibang barangay. Nagbabakasakali itong makakadalo pero wala talaga eh. Halos maglalabing 1 taon na silang hindi nagkikita. Mahal, pumasok ka na at nakahanda na ang merienda. Wika ng asawa niya na nasa pinto ng kanilang bahay. Oh, saglit lang ah. Sagot naman ni Eduardo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang magsasaka sa kanilang palayan si Eduardo. Ipinamana ito sa kanya ng kanyang pamilya noong nagkaasawa na siya. Nag-iisang anak lang din itong si Eduardo, kaya sa kanya napunta lahat ng lupain. Di naman kalayuan ang bahay ng mga magulang nito sa bahay nila ni Jessica. Kaya sa tuwing umaga ay bumibisita ang mga yon sa kanila upang mangamusta. Nasa gilid lang ng palayan ang bahay nila Eduardo at di kalayuan naman ay ang bahay ng kanyang mga magulang. Habang nagkakape itong sila Eduardo, ay pabalik-balik ang pagpasok sa kanyang isipan nitong dati niyang barkadang si Jomar. Para bang hinahanap niya ito nang hindi maipaliwanag. Lumipas ang 2 araw at pumunta na nangamusta itong magulang ni Eduardo sa kanila. Nag-uusap-usap sila tungkol sa mga plano nila sa buhay at kung nais na ba nilang magbigay ng apo sa mga ito. Huli na kayo, Nay. 2 buwang buntis yang si Jessica. Wika ni Eduardo. Tinapik naman siya ng kanyang asawa habang nakangiti. Pagkarinig ng mga magulang ni Eduardo niyan, ay nagalak ang mga ito. Pinagsabihan sila na lagyan ng pangontra ang tiyan ni Jessica upang maging ligtas yon sa mga masasamang uri ng nilalang. Magkalat din sila ng asin at makabuhay papalibot ng bahay. Wala namang pagtutol si Eduardo at sinunod niya ang bilin ng kanyang ina. Naniniwala din kasi siya sa aswang dahil nga taga Iloilo sila. Sa bawat paglipas ng gabi, ay nakakaramdam sila ng mga paghuhuni ng ibon di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Pero agad namang nawawala yon at tila ba merong pumapatay sa mga ito. Di nila mawari kung umaalis ba papalayo ang mga ibong yon na sumisigaw
o merong dumadakmang nilalang sa mga ito. Rinig na rinig kasi ni Eduardo sa bawat gabi na namamatay ang mga yon o di naman kaya'y nasusugatan. 2 paghuni lang ang itinatagal ng mga ito, tapos merong nag-aangil, sumisigaw, at mawawala din naman kaagad. Nagtataka lang itong si Eduardo dahil sa ibang bahay dun sa baryo nila ay merong namamatay at sinasabing inaatake sila ng mga aswang. Palaisipan din sa kanya kung paano sila hindi nagagambala nung mga oras na yon. Wala naman siyang alam na mga usal na pwedeng ibato sa mga ito. Bagkusay, tanging pangontra lang ang alam niya at yun lang din ang panangga niya kontra sa mga aswang. Isang araw, merong mga kalalakihang dumaan sa labas ng kanyang bakuran. Nakahanay ang mga yon sa diretsyong linya at hindi lumilingon. Tinitigan lang ito ni Eduardo habang lumalakad ang mga ito. Nang dumaan na ang lahat ng yon, laking gulat na lamang ni Eduardo na biglang lumingon ang nasa panghuling hanay. Tinitigan siya nito at ngumisi yun sa kanya. Napakaitim ng mga ngipin ng taong yun at talaga namang ikinagulat yon ni Eduardo. Alam niyang hindi yun mga ordinaryong tao. Bagkus ay mga aswang. Malamang ay nagmamasid na ang mga ito sa kanilang bahay dahil palaki na ng palaki ang tiyan ng asawa niya. Nang makalayo na ang mga yon, dumating naman ang kanyang mga magulang. Ikinuwento ito ni Eduardo at napawika na lamang ang tatay niya ng, "Di kayo titigilan yan, Eduardo. Maging alerto kayo sa bawat gabing dumaraan dahil hindi ka tatantanan ng angkan ni Ugrong." "Ha? Angka ni Ugrong? Itay sigurado ka?" Pangambang tanong ni Eduardo. "O Eduardo, maging handa ka dahil mapusok sa sanggol ang mga yan," sagot ng tatay niya. Magmula nung binigyan siya ng babala ng tatay niya, ay kung saan-saang manggagamot na lumipat itong si Eduardo upang magpatulong. Sa bawat gabing dumaraan ay parami ng parami ang mga ito. Pero nakakapagtakang hindi pa ito nakakaatake sa kanilang bahay. Kung ano-ano na ding pangontra ang binigay sa kanya upang maging panatag ang kanyang sarili. Isang gabi, magbabandang 11:00, merong lumapag sa bubungan ng bahay nila. Agad namang nagising si Eduardo, tapos napatayo siya. Pinatagilid niya ang kanyang asawa habang nakikiramdam sa paligid. Dinig na dinig ni Eduardo ang bawat pag-apak ng nilalang sa kanilang bahay. Tawa ng nilalang na nasa kanilang bubungan. Agad namang napamulat ang asawa niya. "Eduardo, ano yun?" wika ni Jessica. "Tumahimik ka lang, mahal. Tumagilid ka lang, ha? May awa ang Diyos," wika ni Eduardo. Ilang minutong paglalakad nito sa bubungan nang bigla yung napasigaw ng, "Sino yan?" sigaw ng nilalang habang nag-aangil na animoy. Meron itong kinakaharap sa labas ng bahay nila.
Matapos yan ay rinig na rinig ng mag-asawa ang paglipad papalayo ng nilalang na yon. Para bang natakot ito sa kung anong nilalang ang kanyang nakasagupa. Sumapit ang umaga at napadaan na naman ang mga taong yon. Pero nung mga panahong ito ay nag-aangil na yon, tapos tumititig sa bahay nila Eduardo. Biglang napatigil ang pinakamatandang aswang sa harap ng bahay. Di ko akalaing may nagbabantay sa iyong isang kauri namin. Wika nito. Nag-aayos noon si Eduardo sa kanyang mga gamit pansaka at napatigil na lamang siya nang marinig niya itong nagsalita. Akala niya dadaan lang ang mga yon. Agad namang lumabas si Eduardo na may hawak-hawak na bolo. Paglabas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya ang napakasangsang na amoy. Bulok na laman ang kanyang naamoy. Halos masuka-suka na siya at dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay nila. Pagkabalik niya sa loob ay sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag lumabas sa silid nila. Tiningnan lang ni Eduardo si Ogrong hanggang sa umalis na ito. Isang araw, dumating ang isang panauhin na ikinagulat ni Eduardo. Habang papaalis na siya ng kanilang bahay, ay merong dumating na isang panauhin. Pagtanggal ng sombrero nito, ay biglang naalala ni Eduardo ang kanyang kaibigan. Siguradong sigurado siya na si Jomar yun. Jomar! Sigaw ni Eduardo. Nakangiti lang si Jomar habang papalapit sa kanya. Nag-akbayan itong dalawa at talaga namang galak na galak itong si Eduardo na makita siya. Saan ka ba nanggaling, Jomar? Tanong niya sa kaibigan niya. Na paano ka ba? Bakit ilang taon ka nang hindi nagpakita? Dagdag pa nito. Tanong ng tanong itong si Eduardo kay Jomar habang tahimik lang ito. Alam mo kasi, Ed, merong nangyari eh. Pero palagi akong nakasubaybay sa bawat ginagawa mo. Nandyan lang ako sa tabi-tabi. Nagmamasid. Wika ni Jomar. Matapos yan ay pinapasok niya si Jomar sa kanyang tahanan. Pag-apak ni Jomar sa pinto ng kanilang bahay, ay hindi yun makapasok. Daming pangontra. Nakakasunog ng balat. Wika ni Jomar. Doon din mismo ay ipinagtapat ni Jomar na isa siyang aswang. At hindi lang aswang dahil sa isa siyang gabunang aswang. Nakahanay siya sa isa sa mga pinakamalalakas na angka ng aswang pagdating sa pagpatay at pakikipaglaban. Malalobo ang itsura ni Jomar nang nasagi niya ang makabuhay na nasa pintuan. Agad namang napaatras dito si Eduardo dahil nagulat siya sa ipinagtapat nitong kaibigan niya. Halos hindi niya maisip kung bakit o kung papaano naging aswang itong si Jomar. Doon niya napagtanto na kaya siguro hindi na nagpakita sa kanya ito dahil nga sa isa ng aswang si Jomar. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ko. Dagdag ni Jomar.
Si Eduardo kasi pumasok na sa pinto ng kanyang bahay at iniwan si Jomar sa labas. Napanatag lang ang loob nito dahil sa sinabi ni Jomar. Alam mo Ed, nakikipaglaban ako para sa pamangkin kong yan. Itinuturing ko na yang pamangkin dahil sa matalik kitang kaibigan. Wika ni Jomar. Oo Mar. Dapat nga magiging ninong ka nito eh. Kaso, aswang ka na eh. Pag-aalanga na sagot ni Eduardo. Matapos yan ay nag-usap na itong dalawa tungkol sa nangyari dito sa kanyang kaibigan. Naikwento rin ni Jomar kung papaano siya naging aswang. Tubong duenyas kasi ang kanyang mga magulang, kaya hindi na yon nakakapagtaka kung bakit siya ay isang aswang na din. Ayon kay Jomar, noong panahong nawala siya dito sa kanila, ay lumipat sila ng duenyas ng kanilang pamilya. Doon ay nanirahan sila hanggang sa naisalin ng kanyang ama ang kakayahan ng isang aswang. Yung bertud naman ng kanyang ina ay naipasa sa babae niyang kapatid. Bawal na bawal kasi sa kanila na isalin sa babae ang pagiging aswang ng isang lalaki. Kumbaga, nasa kaarian din ang pagsalin ng kakayahang iyon. Hindi sisiw, tuko, o kahit anong hayop ang gamit sa paglipat ng kakayahan ng mga ito. Bagkus ay 3 perlas na napakaitim ang isinasali ng kanilang angkan. Di rin basta-bastang aswang itong si Jomar dahil siya lang naman ang leader ng kanilang angkan. Kahit kakilala niyang si Ugrong, ay hindi niya pwedeng pahintulutan ang nais nito. Lalo na't asawa pa ng kanyang kababata ang bibiktimahin nito. Magkakamatayan sila kapag pinagpatuloy pa ni Ugrong ang pagpupumilit nitong patayin ng kanyang pamangkin. Habang nag-uusap itong dalawa, pansin na pansin ni Eduardo ang anghit nitong si Jomar. Napakalakas nito na kayang magpatumba ng isang tao. Napapatakip na itong si Eduardo ng ilong habang nag-uusap silang dalawa. Di niya kasi talaga kakayanin ang ganung amoy. Atras ka lang ng konti Ed kung nababahuan ka sa akin. Nasa dugo yan ng isang aswang dahil kumakain kami ng karne ng tao. Wika ni Jomar. Di naman umiimik si Eduardo at umatras na lang ito ng konti. Hanggang sa tumayo na itong si Jomar at nagpaalam. Sige Ed, iwan na muna kita. Basta tatandaan mo lang na magbabantay kami ng aking mga kasama tuwing gabi. Wika nito. Tumangulang si Eduardo habang tinitingnan si Jomar na papaalis. Papalayo na ito sa kanilang tirahan at nasipat ni Eduardo ang mga kasama nito na nakakubli sa palayan. Paisa-isang umaahon ang mga yon at sumusunod kay Jomar. Gulat na gulat si Eduardo dahil nakita niyang napakarami pala ng kasama nito. Nakabelong itim ang mga babae at may talukbong naman na tuwalya ang mga lalaki. Lumingon pa si Jomar sa kanya at ngumiti ito. Sumapit ang gabing yon at meron na namang kakaibang nangyari. Ang angkan nila Ugrong ay dumayo sa mismong tahanan nila Eduardo.
7:00 pa lang ng gabi yun at nakabukas pa ang bintana ng mag-asawa. Si Jessica natutulog na. Samantalang itong si Eduardo ay nakatambay sa may bintana nila. Kitang-kita nito ang 9 na katao na nasa labas ng bakuran nila. Nagulat si Eduardo sa kanyang mga nakita. Napaatras siya ng konti at isinara niya ang bintana. Nagtira lang siya ng maliit na espasyo na pwede niyang silipan. Palingon-lingon ang mga yon at meron silang mga kasamahang baboy na napakalalaki. 9 na tao ang nakita niya. Tapos merong kasamang 3 malalaking baboy na nanlilisik ang mga mata. Tinitingnan niyo ni Eduardo hanggang sa napalingon ang mga yon sa palayan. Merong nilalang na lumapag sa mga palay na naging sanhi upang maibaling nila Ogrong ang kanilang atensyon sa nilalang na yun. Biglang lumitaw si Jomar na nanlilisik ang mga mata at sobrang itim ng balat nito. Malaahas ang balat ni Jomar nung mga oras na yun. Matapos nitong tumayo, ay sumabay naman ang mga kasama nitong napakaraming putik. Nagsilitawan din ang mga yon sa palayan. Kung di nyo kasi na itatanong, ang angka nila Jomar ay ang lahi ng gabunang aswang na merong espesyal na abilidad at kaya nitong gumaya ng mga hayop na malaki o kasing laki lang nila. Sila ang natatanging angka ng gabunang aswang na napakabilis magpalit ng kaanyuan. Malalakas din ang mga ito pagdating sa kombateng pisikal. Maihahalin tulad mo ito sa isang ganap na kurkur. Umalis na kayo, Ogrong. Isang beses ko lang tong sasabihin at hindi ko na uulitin. Wika ni Jomar. Bakit? Nais mo rin bang kayo ang kumuha ng sanggol na dala-dala ng babaeng yan? Makikihati na lang kami. Sagot ni Ogrong. Wala kaming papatayin sa pamamahay na yan dahil kadugo ko ang taong nakatira dyan. Kung magpupumilit pa rin kayo, wala kaming magagawa. Alam nyo naman kung gaano kalakas ang angka namin, diba? Paninindak ni Jomar. Makikita natin yan. Sagot ni Ogrong. Walang sabi-sabi ay agad sumugod ang 3 baboy na nasa unahan ni Ogrong. Agad namang sumugod ang isang kasama ni Jomar na nag-anyong aso. Asong napakalaki na merong napakatalas na mga pangil. Napakaliksi ng asong yon na para itong lumilipad sa bawat pagtalo nito. Di na nakapagpigil ang mga kasamahan ni Ogrong at sumugod na rin ang mga yon. Kitang-kita ni Eduardo ang naganap na labanan dahil sa napakaliwanag ng buwan noong mga oras na yon. Pinagmasdan niya si Jomar habang naging isang taong lobo ito. Napakaitim ng itsura ni Jomar na halos mapuno na ng buhok ang buong katawan nito. Umungol yon tapos biglang sumugod sa mga yon. Patay na ang isang baboy dahil sa nakagat ng asong unang sumugod. Si Ogrong naman naging isang napakalaking unggoy. Leader kontra leader ang nangyaring paglalaban. Kahit alam ni Ogrong na dehado sila, ay wala siyang pagpipilian. Dahil sa kahambugan nito, ay hindi nito napiling umatras. Wala yun sa kanyang bokabularyo
na tumakbo o tumalikod sa isang labanan. "Mas mabuting mamatay ng lumalaban!" sigaw ni Ogrung. Tanging pag-alulong lang ang naisagot ni Jomar sa binigkas ni Ogrung. 5 na ang nalagas sa kasamahan ni Ogrung. Patay na din ang 3 baboy at nakahandusay na ang 2 malaking toro. Yung ibang nag-anyong paniki ay nasa itaas na nakikipaglaban. Karamihan sa kaanyuan ng kasama ni Jomar ay purong anyong aso ang mga yon. Siya lang ata ang malataong lobo doon. Kahit anong gawing pagbibitaw ng malalakas na paghampas ni Ogrung kay Jomar, ay hindi niya pa rin ito tinatamaan. Tila ba wala pa sa kalingkingan ni Jomar ang lider ng angka na yon. Sa bawat pagbitaw ng mga sapak ni Ogrung, ay ang pagkakaroon naman ng mga sugat nito. Umaangil na sa sakit ang unggoy na yon dahil sa mga malalalim nitong natatamong kalmot na gawa ni Jomar. Paunti-unting nagkakaroon ng takot na nararamdaman itong si Ogrung. Hanggang sa dumating ang oras na siya na lang ang natirang nakikipaglaban. Yung iba, tangan-tanga na ng mga aso ang mga bangkay. Ang iba pang kasama ni Ogrung ay kinakain na ng mga ito. Halos mapuno na ng dugo ang buong katawan ng malaking unggoy na yon. Wala na itong kakayahang lumaban at tinitingnan na lang ito ni Jomar. "Kasuklam-suklam ang lahi ninyo para sa ating uri. Nararapat lang na hindi na kayo dapat pang mabuhay dahil hindi kayo nakakakilala ng mas malakas na lahi." Wika ni Jomar. "Nagkataon lang na nasa mahinang angkan kami. Mamamatay ka rin at merong susulpot na mas malakas pa sa inyo." Wika ni Ogrung habang nakahawak sa tiyan niya. Napakalalim na ng boses nito at paunti-unti itong nagiging anyong tao. Napahiga na lang itong si Ogrung sa damuhan dahil sa tinamo nitong mga sugat sa labanang yon. Sa bawat pagsasalita nito ay sumusuka na yon ng dugo. Ikaw ba naman? Ilang beses kang kalmutin at saksakin ng malalobong kuko. Napakatalas ng kuko ni Jomar na animoy isang parte ng karne ang kanyang hinihiwa. "Wala akong magagawa, Ogrung, kung hindi ang ipakain ka sa kauri ko. Magsisilbing tropeyo namin ang iyong ulo." Wika ni Jomar na malademonyo ang tinig. Matapos yan ay namatay itong si Ogrung at daladala ng mga kasamahan ni Jomar ang lahat ng bangkay na naroon. Inaamoy-amoy nito ang hangin na tila ba may hinahanap. Ilang minuto lang ang lumipas at nakatitig na yon kung nasaan si Eduardo. Ngumiti lang si Jomar at kumaway. Lumipas ang ilang buwan at nakapanganak ng maayos itong si Jessica. Napabinyagan nila yon bilang isang Kristiyano. Nandun naman si Jomar pero naghintay na lang yon sa bahay nila Eduardo. Masaya ang lahat ng taong imbitado nung mga oras na yon. Hanggang sa nagsiabutan na ng regalo para ibigay sa bata. Ang ibinigay ni Jomar ay isang halamang napakaitim. "Tanggapin mo to, Eduardo. Tanda ng angka namin sa pagkilala ng mga kauri namin.
Sana'y gabayan mo ng mabuti itong pamangkin ko. Hindi ako mawawala. Bagkus ay palagi mong isipin na nandito lang ako at nagmamasid. Wika ni Jomar. Di na pinatapos ni Jomar ang selebrasyon at umuwi din naman ito kaagad nang maibigay niya ang kanyang regalo sa kanyang inaanak. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Eduardo ang kanyang karanasan nang minsan niyang masilayan ang labanan ng aswang kontra aswang.